Okay. Oo. So, okay, exciting 'yan para sa'yo. Totoong experience. Galingan mo na lang. Lagi nga ako nanonood sa Facebook eh. Sa Facebook, Sa ah, Facebook, sa ano po, YouTube. YouTube. Ah. Oo, yung mga pero yung iba kasi outdated na, hindi ko pa na-update, eh. Pero may mapupulot ka pa rin dun for sure. Tas pagka nakahawak ka na, nag-a-access ka na dun sa mismong account nila, Ads Manager, ayun, i-put into practice mo na. Sir, yung iba sinasabi nila na hindi na kailangan maglagay ng target audience. Broad na lang daw para mas kalat. Yes, yes, puwede. May mga cases na gano'n. Bant yung tawag ko dun, eh. Broad audience, no targeting. Mas effective yun, sir. Sa ngayon, yes, pero depende rin kasi, eh. Andun pa rin yung feature kasi na interest-based, eh. At sadyang iniwan siya ni Meta dun, kasi may mga use cases na helpful pa rin siya. Good morning, F. Cardi. Morning. If teka lang, Jenny, bagong mukha, eh. Oo nga, sir. If Wala I may siyang ask, plan. taga saan ka, F. Cardi? Dito lang, sir, Quezon City ho. Quezon City, malapit lang sa'min. Mm. Anong reason mo for joining? Nagbi-business ka ba o nafi-freelance? Meron kaming business tapos currently kasi ino-optimize ko yung Google Ads namin na non-performing. So sana makatuto ako ng ibang tips ba. I see. Yes, absolutely. Mamaya puwede kang magtanong. Actually, big portion ng webinar natin, Q&A. So alam 'yan nung mga naka-attend na, sila Jenilyn and Keith. So hindi naman tayo strict sa format kasi nga I want to give room talaga sa mga questions. Sa mga questions niyo. Yes, Hello, sir. John Vincent. Good morning. So yun, sige, start Morning na po. tayo. Good morning. Again, this is a freelancing and digital marketing webinar. We can discuss anything digital marketing. Pero most ng nandito actually wants to learn about Google Ads and Meta Ads. All right. So we won't be strict about the format. Kasi we want to answer your questions. All right. Okay, ilan na ba kayo? 1, 4. Mas konti yata nung hindi ko sinend yung calendar no? Yung calendar registration link. Pero that's okay, nando'n naman yung i-tag ko na nga lang. Teka, saglit lang ha, baka kasi may mag-join pa, eh. Ano ba 'to? Okay. Ano yung kanina usapan natin, Jenny? Yung sir, kung Rant. mas okay kung naka-broad Yung na rant. lang yung target. Ito kasi yung use cases na puwede mo pa rin gamitin yung interest base niya, tsaka yung alam mo na, yung age. Halimbawa kasi sa product line mo, binebenta mo lang siya sa panlalaki. Tapos halimbawa, gusto mo lang na mga lalaki dahil for some reason, about sa basketball yung product mo. So siyempre, naturally, ilalagay mo yung mga ball is life dun sa interest targeting.
Tapos yung gender, puro male lang. If that makes sense. Okay. So hindi sa lahat ng cases, pero may mga ganong kasing cases. Okay, so ikaw rin yung mag-iisip as the media buying expert. So, in close communication ka, siyempre, dun sa kliyente. Sa business ng kliyente. Okay. So, hindi, not necessarily magbaband ka lagi. Again, yung band, broad audience, no targeting. Opo, sir, dahil dental and facial siya, wala siyang age, tsaka wala siyang Yes. gender. So, yeah, Kasi pwede ka mag-band. Yes. thank you po. Kapit tayo, guys. Good morning, Maricel. Good morning, Rose. Morning Maricel, po. mag-usap na tayo, di ba? Sir. Ikaw ba yung taga Davao din? Ay, hindi po. Isabela po ako, Ay, coach. Isabela. Okay. Sorry hindi ko maalala lahat yung mga lugar. Ang dami nyo rin kasi. Isabela. Okay. Rose, taga saan ka nga uli? Coach, Tarlac po. Saan? Tarlac po. Ay, Tarlac. Okay. May tanong ako, coach. Sige, fire right away. Sabi ko sa iyo, Cardi eh. May baon na itong mga to eh. So, okay, sige, fire. Nag-run ako recently ng ad sa client ko. Then, ang budget nila is, which is, mababa lang, mga $6 per day. Then, ang gamit ko is ad set optimization. Ilang creatives ba ang so far ang na-upload ko pa lang na creatives is 2. So ilan ba ang magandang i-test na creatives, for example sa $6 na ad set? Ilang magandang i-test na creative? Tatlo minimum lagi sa akin. Tatlo. Okay. Para makapag-test ka ng maayos. Yes. Ilang days ang kanya, coach? For example, ilang days, for example, ang isang ads, isang creatives, walang ang performance niya, for example, ilang days para kailangan palitan yung ad set? Siguro sa budget mo na $6 a day, baka abutin ng 1 linggo. Okay. Pero kung doblehin, triplihin mo yan, 2 to 3 days lang makikita mo na yan. So far may Ganun siya. So far may 5 result na naman. Ayun, di na ilang araw nang tumatakbo. Mga 5 days pa lang. Ayun, yun nga, mga ganun na abutin. 'Di ba? Kasi binibili mo yung data eh. Yung budget na sineset mo, ano ba 'yon? Para saan ba 'yon? Para bilhin mo na yung data muna. Okay. Magwo-work ba tong creatives ko o hindi? So kung gaano kaliit at kataas siya, ma-speed up lang niya yung process. Guess mo, pero ganun pa rin yung most likely gagastusin mo Kaya nga. sa simula. Yeah. So there's a matter of you deciding kung... Kaya ako hindi ako nagpa $5, $6 eh. $20 agad, minimum, 25, 30, ganyan. Yan sabi ko sa client, at least 20 pataas. Medyo tight pa sila sa budget ngayon. Tapos, gets pa naman. nilang more leads. Sige, sabi ko, magkano kaya nila pakawalan for now? Sabi nila, $5 to $6. Sabi ko, sige, $6 na. Sige, try natin. So far, naka-generate ako ng 5 leads in 1 week sa $6 nila na budget. And more importantly, kumusta? May na-close ba sila sa mga leads na yon? May na-close sila, 3. Yun. Ganda. Hindi na sila matatakot mag-ads. Magdagdag ng budget. Di ba? Kaya nga, kasi may result Supposedly, Oo. Kung natakot pa, kumusta? Pinapadagdagan ba yung ad spend? So far, wala pa.
Wala Pero pa. nire-recommend ko sa nila if we get more Medyo nakakaduda na yung kliyente mo if we get more income, we should sabi ko mag-invest sila sa ads because yun ang nagdadala sa kanila ng client. Tama naman. At saka meron ng resulta, may na-close na sila. So, what's stopping them? Yan. Baka hindi sila yung business owner. Baka, Sila yung business owner. Ewan, bakit diba? mahigpit sila masyado sa budget? Baka siguro. Sounds like Ewan, di ko mahirap alam. sila katrabaho, to me. Yes. So, Same. Actually, ang broad ng responsibility sa nila, soon mag-launch ng Google Ads, develop ng website, SEO, halos lahat. Kaya nila, kaya mo lahat, no? Content creation. Then, soon, ako papahawakin ng server nila. Kasi nalaman nila, IT ako. Marunong kumawak server. Sabi ko, Kaya mo pala lahat yan, Kit. Good luck sa'yo, Kit. Kaya nga, sana di masakit to sa ulo. Pero madali naman sila kausap. Tuwing may kailangan ako, bigay nila. Mukhang mabait naman, hindi lang nila naintindihan pa. Kasi baka Yes. bago lang din sila, no? Yes, bago lang sila actually. Di sila masyadong sila mag-asawa, sila ang owner, di sila masyadong tech savvy when it comes social media, ganyan, kaya medyo pahirapan sa kanila umintindi siya ka maunawaan magkano dapat ganito, ganyan. So, magiging mo rin yan, magiging challenge din for you para paano mo masaset yung tamang expectation sa kanila. Diba? Na hindi yan one-man team. Yan lahat ng pinapagawa nyo. Actually, isang facet niyan, hindi rin one-man team. Kaya nga. To be realistic about it. Kasi kailangan mo maset yun. Kasi mamaya, talagang ini-expect nila, kaya mo na lahat. Yun nga. Maybe, meta ads, kayanin mo. Kung ikaw din nag-edit and etc. Yes, ako lahat. Ako hindi ko kaya sa ngayon, sa mga hinahawakan ko. So may team ako na taga-edit. So ayun lang, payo ko sa'yo, manage mo rin yung expectations nila kasi baka mamaya talagang may ganyan kasing cases Tapos ikaw pang sa dulo, ikaw pa yung baka may kasalanan dahil kasi the effective hindi mo na ini-expect nila, kaya mo lahat, biglang, ano yan? What Diba? happened? So, importante rin yan, client expectations, Kaya nga. Kaya actually, yung anak nila, gusto niya mag-assist sa akin, iti-train ko daw para ma-assistant daw ako kasi alam nila na broad talaga yung hahawakan ko. Hindi kaya ng isang tao. Oo, sobra. Lahat. Kahit maging expert ka sa lahat ng yun, yung execution, di mo kakayanin din. Kaya nga. Kaya everyday, iba-iba yung task ko. For Monday, gawa content, ads, generate ng leads. Pero maganda rin in a sense Para kang general digital marketing VA pero mahirap lang. Mahirap lang siya pero magandang opportunity to learn, di ba? Kaya nga. May magpa-practice ang ka na na totoong client Execute kagad. Oo. So that's good. Sige. Baltaan mo ako kung ano maging progress. Pero mababa sa akin yung $6 tapos may na-close na. Dapat baka wala silang kinita sa na-close. So yun din yun. Ewan ko, baka low ticket yung service sila. So kasi kung may na-close ka, kung nakita mo na ito yung ROI, maganda yung balik. Matik. Sige. Times 5 mo kaagad yung ads per day. Di ba? Ganun yung natural na response Gawin mo ng $30. Tapos pataas lang ng pataas yun. Kasi i-build lang nila yung yung operations Di ba? So, yun, trabaho mo rin yun sa isang banda na yung client-facing side na may concern ka rin dun. Dapat pinaiintindi mo rin sa kanila.
meron kasing, to be honest, meron kasing business owners, hindi talaga din nila naiintindihan yung side na yun. Eh kahit yung mga ano na, nakakita na ng success, medyo nagwa-wonder nga ako minsan kung paano sila naging successful Pero meron sila kasing bagay na kung saan magaling sila, gano'n. Tapos masipag din sila. Hindi naman kasi ang success is yung kailangan matalino ka lang or what. Hindi, may mga nagiging successful na masipag Dapat. sila tas hindi na sila patumpik-tumpik, gano'n. Kaya committed dapat. Oo. So hanggang ngayon may mga na-encounter ako na ganyan. Pero yun nga, hindi nila masyado pang ma-appreciate tong media buying kasi hindi nila naintindihan talaga. Kaya pagka lalo bagong launch na campaign, usually tinatanong ko 'yan pagka yung mga existing clients ko. Kumusta? Kumusta yung mga leads natin? Natanggap mo ba? Tinatag ko rin sarili ko sa unang stages ng campaign para may notification din ako. Bakit? Kasi pag pumapasok yung leads, nire-remind ko 'yan. Usually mga Canadians, Americans, WhatsApp ang gamit. May message ko yan sa WhatsApp. Hey, we just got a new lead. Did you get the notification? Yan, ganyan. Para dino-double check mo rin. So pag sumagot ng yes, okay, great. Tapos after a week, kakamustahin ko. Tatanungin ko kung kumusta. Nakakuha tayo ng let's say 20 leads this week. How is it? Did you close any? So sasagot, yes. So yun, kakamustahin mo. Tapos you can hop on a call, you can set up a weekly call para doon. Nagigets mo kung ba't ko ginagawa? Nagigets nyo? Yes, yes. Kasi I wanna make sure that they're closing. Kasi kahit gaano kagaling yung napuproduce mo na leads, at gaano kagaling sa media buying, kung baka na-neglect, baliwala. So pag nabaliwala, your chances of working with them for the long term is bababa din. Diba? So kaya, kumbaga, yung side na yon, pina-follow up ko pa rin. Diba? Sa tutusin, parang dabas na nga tayo doon, di ba? Ano ba? Facebook ads lang dapat ako o Google ads lang dapat ako. Tagaran lang ako ng ads, ba't ko pa intindihin yun? Di ba? Kaya nga. Ayun nga, kasi importante yung customer service, customer support. Kasi pagka, yun nga, na naging okay sila doon, ang hinahabol natin yung LTV, di ba? Lifetime value ng client, na magstay sila for as long as possible. Di ba? Yung mo naman na 3 months lang siya, 6 months, di ba? Kung talagang kumpiyansa ka sa ginagawa mo, sa resulta na kaya mo ibigay, you want them to work with you for as long as they can, as long as they're able to. Kaya natin nag-extra mile tayo doon. Naintindihan nyo? Pero different case yan pagka yung sa agency pa kayo kasi sila na yung bahalang kumausap sa clients Okay? Itong sinasabi ko, yung para dyan sa use case mo, Keith, na nakarekta ka dun sa kliyente. So, kumbaga B2B. Di ba? Later on, pag kayo, may ganun kayong cases na rekta kayo sa client, like si Jenny Lynn, nakarekta ka na din, di ba? So, ganun ganun yung gawin mo. Okay, lahat ng mga nakarekta, yun ang try nyo gawin. Para sir, ma-feel din nila na parang bukod sa nagre-run ka ng ads, parang concern ka pa na
nakakakuha talaga ng ano, ng leads. Yes, bonus din yon. Yes, tama. Ma-feel din nila, nakita nila may concern ka sa business, pero first and foremost, para makita nila na talagang yung ginagawa mo, alam mo, tsaka nagwo-work. Undeniable din para sa kanila kasi nagpa-follow up kayo. Kung tatanggalin ka, teka, walang sense. Bakit ganda nung napoproduce natin ba't natin i-stop? Ba't niyo ako tatanggalin or what? Di ba? Yung alam mo na nagwo-work, tas kumpiyansa ka rin para sa next na magiging clients mo. What do I Sir- mean exactly? Paano pagka kunyari nagpaalam na sa'yo, hindi mo naman ginagawa yung sinabi ko. Tanungin ka ngayon ng bagong client, o paano ka nakasigurado? Ilan ba close rate? Out of 10 leads, ilan ba nako-close ng isa? Di wala kang idea ngayon, nanga ka. Isa din yun, di ba? Iba yung alam mo. So, yes, may tanong ka ba? Sir, pag mag-run ads, kailangan po ba talaga na para mas makita mo kung may nare-reach ka, dina-download po yung pixel, sir? Kung may website, o kaya may app, kailangan yun. Hindi Okay. siya necessarily dina-download, pero yes, nagigets ko yung tanong mo. Nilalagay siya sa website. Okay, may code yan, ini-slap sa website. Sa header, depende sa CMS na gamit mo. Okay, kung WordPress, Shopify, or kung ano mang landing page builder, kailangan yon. So, sa objective na kailangan yan, yung conversion. Okay, kasi pag gumamit ka naman ng engagement lang or lead generation, hindi mo na kailangan yun. Okay, Jeneline. Thank you po, sir. You're welcome. Saka madugo din yan yung depende sa sa kailangan. Saka mag-ano ka pa diyan. Pag nag-scale na yung conversion API. Buti nga, sir, itong sa client ko, alam niya na wala akong experience, tas bilhin niya ako turuan. So, no Ayun, expectation. Yun na. Oo. Walang na kahit alam niyang wala akong experience, nag-aral ako, parang hindi ako magre-rely sa ituturo niya lang. Hindi siya Oo, mahirapan. yes. Maganda yan, oo. Saka gusto rin niya makatipid. Mahal lang media buyer. Pag kukuha sila sa kanila, Singapore or Ay, Australia. Australia, mahalang. Basta yung sa first world, mahalang. I-research nyo rin okay yan, di ba? Pag-uusapan na natin. Since gagawin nyo na, i-research nyo rin yung rates. Para may baseline din kayo para sa mga next clients nyo. Pagka Okay. nakabuild na kayo ng expertise, di ba? Ganito pa lang tina-charge. Ang ginawa ko lang na charge ko kay client, lumalabas pala. 40,000 lang per month. Pero ang tina-charge pala dapat dyan, minimum na pala yung 100K a month. Okay, so asa sa inyo na yon, depende sa niche din kasi yon eh. So, do your due diligence, kumbaga. Para hindi naman kayo sobrang nababarat. 'Di ba kasi if you know your value and if you know how to communicate your value, hence babalik tayo dun sa second pillar. No. Naalala nyo? Yes. 'Di ba? Client negotiation, babalik yan. Mai-close mo yan sa mas magandang rate. Okay? Thank you po. No problem. Good luck sa'yo sa new client mo. Coach, pwede magtanong? Yes, yes. Sir, meron kasi akong may ilang months na tumatakbo yung isang campaign ko at beginner pa lang ho ako. Meron kasi ako dito yung budget is 500 a day. Conversion goals ko, campaign page views, submit lead forms,
Pero until now, mahinang-mahina, wala eh. Feeling ko may problema dito sa settings or pati ano ba difference, sir, ng conversion goals dito sa bidding? Magkaiba ba 'yun o parehas lang 'yun? Conversion tsaka ano isa? Bidding, yung conversion goals pati bidding, ay magkaiba ba 'yun? Oo, iba 'yun. Yung una muna, balik tayo dun sa pinakapunot dulo ha, bago natin pag-usapan yung mga ibang settings. I would ask muna, ano yung type ng business? Anong niche? Sa parang kami ano eh, supplier kami ng mga finishing materials sa construction, sir. Okay, finishing materials, so kailangan nyo ng leads. So, Yes, sir. so hindi ka gagamit dyan ng conversion. Ang gagamitin mo, either pinakasikat sa Pilipinas, engagement lang or lead generation lang. Okay, so let's make that clear. Okay? And maybe page likes kung wala pang likes, follow yung page na ginagamit nyo. Mag-set ka lang. Engagement, sir, pati lead generation. Yes. Ito, pakita ko sa yung share ko yung screen para makita nyo. Wait lang ha. Sige, sir. Yup. So, di ba, pagpasok natin sa Ads Manager, kikreate tayo. Ito yan eh. Di ba? Mhm. Ito lang sa dalawa ang gagamitin nyo. Engagement pati leads. Yes, wala nang iba. Kung gusto mong kumuha ng leads. Okay? So, sa engagement, ito yung pinaka-common na ginagamit sa Pilipinas. Tapos, para mag-message yung mga potential customers. Okay, pero ano ba yung target nyo muna na customer? Is it direct to consumer or yung business owners din? Actually, at this rate, kahit ano, sir, kahit Okay. consumers, kahit business owners rin. So both, okay. So both. So yun, pwede to. Pwede tong engagement. Okay. Tapos yung kanina mong tanong, sa type of bidding, di ba? Doon ka lang sa Mhm. default. Hindi mo kailangan na baguhin yun. Okay? Okay. Yes, sir. Yung default would work for more than 90% of the cases. So wala ka na ibang babaguhin. Ano lang yung i-edit mo dyan? Siyempre, yung mga tanong mo dun sa Messenger. Di ba? May initial options yun eh. Good morning, Francis. Di ba? Di ba yung pag nag-setup ka ng Messenger, merong messages doon. Hanggang 4 yun. Oho. By default, 3 pero pwedeng hanggang 4 na ngayon. So, ano ba yun? Parang common objections. How can I order? What are your products? Yung mga ganyan. Okay, so halimbawa, meron kang 3 product lines. Yung isa is paint. Ano lang, assumption lang kasi hindi ko naman alam yung kung anong products ko talaga. Isa about sa pintura, yung isa about sa bubong, yung isa about sa mga plywood. Example lang, no? Siyempre, kung yung campaign mo na pang plywood, iba yung mga questions doon relating doon sa plywood at saka yung objections na lalabas doon sa Messenger. Okay? Iba rin yung sa paint. Pero ang punto ko dito, doon kasi sa stage na yon, pwede ka nang magkaroon ng qualification. Oho.
Sir, Diba? tama naman yata yung marketing objective ko, leads naman eh. Oo, Tama, no? oo. Pwede, yes, it can work, yes. So, Pero may kumusta naman? conversion goals na yon, sir? Conversion goals? Conversion goals mo, mag-sign up sila. Ito. Anong ginamit mo dito, by the way? Campaign Messenger. specific, sir. Share Tapos mo nga submit. screen mo. Sa cellphone ako, sir, hindi ko mailipat sa laptop Okay. eh. Okay. Medyo mahirap kasi pag sa cellphone, medyo limited, no? Pero ano yung ginamit mo dito? Submit leads form, pati page view, sir. Wag Tama kang ko ba? gagamit ng page views. Page views, try natin na para madaanan natin yung sinasabi mo. Kasi ang hirap pag walang walang nakikita eh. Okay. Saan dito yung sinasabi mo? Ulit? Yung yan tama, sir. Lipat ko sa Parang adset. iba format ah. Iba kasi yung sa sa PC. Sa phone kasi limited. Gumagamit din ako ng phone, pan-check ko lang, tsaka pang-post lang kung kailangan. Pero hindi ako gumagamit ng phone para i-launch yung campaign. Kasi limited yung pwede mo gawin. So ito ba? Ito? Yes, sir. Webs and instant forms. Okay. Okay. Ano yung sinasabi mo dito? Na Ibang format yan, ano? banggitin mo nga uli, ano yung term na sinabi mo? Sir, ito, yung sa akin kasi sa campaign settings, yung conversion goals ko, campaign specific. Ay, yung conversion goals, yung una kong pinakita eh. Leads, engagement. Bali, ang naka-click sa akin dito, submit lead forms, pati page views, sir. Okay, lead forms yun. Tanggalin mo yung page views. Walang kwenta yan. Ayaw mo ng page views. Kahit naka 10 million na page views ka, wala yang kwenta sa business. Noted, sir. Kasi more Ayun, eyeballs sir. lang yan. So, tanggalin mo yan. Oo. Ito lang tayo. So, yung Tapos, campaign object. yung biddings ko, sir, maximize click, sir. Mali ba yun? Yung bidding mo, hindi yan default o default yan? Hindi default to, sir. 'Di ba? So, doon tayo sa default. Balikan mo. Para hindi ka malito, start ka from scratch uli. Set mo lang siya sa default. Okay? Panibagong campaign na lang, no, sir? Oo. I see. So, ganun ka na lang. Para hindi ka na ma-confuse. Mhm. Wag mong fa-follow lahat ng recommendations ni Meta. Okay? Kasi nire-recommend din yan minsan na yung sa bagay, pwede sa yung Advantage Plus. Ang target mo ba is buong Pilipinas? Hindi naman, sir. Kumbaga Metro Manila pati Calabar zone lang. Ayun, okay. So pwede pa rin. Wag lang yung may setting kasi yan na pag binasa mo siya, papakita niya yung ads dun sa taong interested sa location mo. Uh-huh. Okay. Medyo medyo tutukan niya yung mga snippets na ganito. Kasi parang okay siya pag inon mo kasi sinire-recommend ni Meta eh. Ay, tataas yung score ko pala. Pero pag binasa mo siya, yun yung pala yung nakalagay. Na tatargetin din natin yung mga hindi taga dyan pero interesado dyan. Ayaw mo nun. So I'm telling you, para dyan sa business mo rin, ayaw mo nun. Kasi di naman sila yung target audience mo eh. Mga yun eh, turista eh. Okay? So wag mong i-check yon yung option na yon. Sa budget, okay yung 500 a day actually. Maganda-gandang budget yon. May nakuha ka ng leads, wala pa? Wala pa, sir. Ayun, kasi in-optimize siya siguro sa page views nga. I see. So ang naiwan na Okay. lang dito sa akin, sir, submit lead forms. Yan, tama yan. Anong mga tinanong mo dyan sa submit lead forms?
ano lang, company, telephone number, contact name sa website po namin. Pwede naman, ganito, no? Ano yung, what's in it for them pag na-fill out nila yan? Yan ang hindi ko alam, sir. Kasi kung sa akin, sa experience ko, kung hihingi natin yung zero data nila, when I say zero data, yan yung name, phone, email. And that's okay. Meron dapat sila makukuha na parang lead magnet or they would be attending a webinar of some sort. Mm-mm. Okay? Pero testingin mo kung may mako-convert ka. Kasi baka maging unlikely for them to give you their information nang wala ka namang ibibigay na value. Unless kung o-order na sila. Kasi ibang case yung kunyari sa Messenger, nag-engagement campaign ka, may nag-inquire, nagtatanong, kasi may mga objections yan di ba? May mga questions na nasagot na ng maayos, satisfy sila, tsaka sila magbibigay ngayon ng contact. Di ba? Sige, order na nga ako, tsaka nila bibigay sa'yo. Pero pag right away, tatanong mo yan, wala ka namang value kahit yung ad mo, wala sinasabing, ano ba makukuha ko sa'yo? Order lang ako. Hindi pa ako ready doon. May mga tanong pa ako. If I'm making sense, hopefully na, let me know kung may tanong kayo Pero different yan, halimbawa kung may webinar ka na, pero hindi na mag-apply sa yung webinar I'm just stating examples Halimbawa, para sa insurance sa Pilipinas, no? Example, pwede kang magpa-webinar para sa, yun nga, ano makukuha nila sa financial industry, bakit importante ito para sa kanila, or halimbawa sa MLM, dapat i-webinar mo sila. Ano ba mapapala nila doon pag binigay nila sa iyo yung zero data nila? Noted, sir. Noted. Siguro, So, sir, pwede kaya, halimbawa, bigay ng pag nag-order, additional 2% or 5% discount. Pwede kaya yon? yes, makakatulong yun. Pero para pag mag-order na sila, pag sa chat pa lang, messenger, willing na rin ibigay niyan yung contact niya. 'Di ba? Para dun sa delivery and etc. Yung ang ano ko lang, sabi ko, based sa objective natin kasi na lead generation, kailangan may makukuha sila na valuable para para mag-convert sila. Isa nila sa yung zero data. Ngayon, siguro ito ang gawin mo. Mag-engagement ka rin, yung typical na messenger. Kasi gano'n ang mga Pinoy. Gusto nila na may back and forth muna. Medyo may spoon feeding na kailangan. Para magtatanong muna sila. Okay, wag rekta na lead form. Pero pwede rin to actually, pero ang gagawin mo kasi dito, balik tayo dito Coach, pwede ba dyan yung Oh. membership? Membership sa ano nila? Pwede ba yun? Subscription? Hindi po Parang subscription? Nawala yung boses mo. Ang pag sa supermarket, parang may loyalty card ka. Parang gano'n. Yun yung sinasabi niyang discount. Pwedeng discount yung ma-avail. Oh yes, oo naman, pwede. Pwedeng gano'n yung i-offer Pwede mo. yun. Oo. Yes, yun, pwede. Yun. Kasi may value na makukuha. Pag submit ko sa'yo pala ng info ko, may makukuha akong ganyan. Yun. Parang sample ko sa tubig. Pag nakasampung karga ka yes, ng yun. may isa kang libre. Parang gano'n. Yes. May makukuha, di ba? May value makukuha. So, teka, saan na ba yun? Ito kasi, ayan, pwede ka kasing instant forms and messenger. Okay. Yung mga questions mo, sa messenger mo na rin ibabato. Pero
The same kasi. Nagigets nyo ba yung kung ba't ako magbibigay sa ng email tsaka phone? Lalo sa Pilipinas nga kasi maraming objection. So pag pinakita mo yung ads mo, ayokong bigay sa ayoko nga. May mga tanong ako if in case bago man ako magbigay. 'Di ba? Nagigets nyo? So kailangan sila may taga-chat diyan, may taga-sagot dun sa chat. So sa ganitong use case, kung wala kang lead magnet, messenger ka muna. So ito yung gagamitin mo. Engagement. Okay? Tapos set up na lang agad ng automation message. Yes, yon tama. Dito yan sa ad level. Yan ginagawa ko. Set up na lang para konti na lang ang MS ang kailangan isagot. Oo, yon. Alam na ni Kit. Okay. Sana ba yung naman tayo sa ad level? Okay, Sa ad yun, coach. Ad. titignan ko lang yung settings sa ad set. Okay, follow mo lang si default. RD. Okay, yung location mo, syempre, babaguhin mo sa ad set level. Kung naka-set naman sa'yo sa Metro Manila and NCR. Dito. Ito. Cardi. Metro Manila pati Calabar Zone. Yun. So, yun. That's good. So, dito, yan yung sinasabi ko. So, ayan. Dito mo nasa-set up yun. Okay. Noted, sir. So, dyan yung creatives, yung page, okay, tsaka yung messenger na yun yung sinasabi ni Kit na yung auto message. Alam mo yung pagka nag-chat kayo sa Facebook din, di ba? Unang pindot nyo ng chat, pag may nakita kayong ad, may options na lumalabas kaagad. How to book an appointment, how to order, can you tell me more about the product, yung ganyan. Yes, Hindi sir. yata na yung para sa iba. Sir Carlos, pwede magtanong rin. Yes. Sir, kasi yung existing campaign ko, ito nga yun. So hindi dapat yung maximize clicks, no? Hindi. Yung default lang ang pipiliin mo. Nabago ko na kasi ito ilang beses eh. Parang before nito, naka-conversion value ako eh. Ay, hindi on mo rin, conversion. lalong hindi yon kasi wala ka namang conversion data eh. Wala siyang pagkukunan ng data. Oo. What do I mean? Naka-base kasi ang conversion value dun sa past mo, sa previous mo na conversions. I see. So mas recommended yun na parang i-pause ko na muna itong campaign na to, no? Gawa akong bago. Yes. Stop mo na muna yan. Noted. Hindi ako familiar sa phone kasi mag-launch, no? Pero if you can use a PC or laptop, mas proper talaga siya. Mas magagawa mo ng maayos yan. Ilang days na tumatakbo yung ads, by the way? Actually, sir, para meron na itong 2 buwan pero mahinang lumalabas, konti lang eh. Oo, kasi yung settings may mali sa settings. So, yan 2 months na yan. Marami ka na nakuhang leads dapat yan. May mga na-close na kayo. Kung ako tatanungin mo stick na lang tayo. Ako since
base rin sa usapan natin, I would highly recommend since ikaw yung nag-run ng ads, mag-ano ka muna, yung engagement lang. I see. Noted, sir. Ito, engagement, yan. Engagement na lang, tapos ibato mo na lang sa Messenger. Okay? Mhm. So, para less complications. Yes, sir. Oo. Sige, sir. So, Thank you. yung Ayusin 500, ko. yung 500 mo, 500 a day, tama? Yes, sir. Oh, you would be getting kung assuming na okay, decent yung ad creative mo you should be getting mga between 30 20 25 to 40 pesos per message. Or it could be lower, no? Pero yes, sa 500 mo dapat meron kang mga diyan, more or less 20 na messages. Yes, sir. Okay, so 20 in 2 months, 20 times 60, di ba? 1,200 inquiries, ang dami nun. Imposibleng wala kang maklose dyan. Okay. Sir, kaharap Okay. ko, although ngayon sir, kaharap ko, gagawa na lang ako mamaya na panibagong campaign. Leads na lang, no, sir? Wag leads. Wag Engagement leads. na lang. Oo, kasi medyo ito may konting technicality. Oo. So, ina-assess din kita syempre kasi pagka kunyari medyo kagaya ni Kit, medyo may alam ka na, pwede, isipan mo lang kagaya din ni Rose, di ba? Magigets mo na yung sa lead magnet, anong pwede mong i-provide. Pero pinaka-basic ito na lang muna. Dito ang dami na rin kumikita sa Pilipinas. Daming yumaman dyan sa engagement ad lang. Totoo yan. So less complicated pa. Sir, sorry sir. Ito yung tinutukoy niyo sir, yung awareness consideration, yung ba yung engagement or website traffic? Kaharap Hindi ko kasi awareness. laptop sir. Ayun, hindi mahirap kasi sa mobile Wala ka nakikita engagement dyan? Wala sir. Parang new campaign, choose objective, meron lang leads, website traffic, app promotion, awareness, sales. Okay. Sa traffic, try mo kung magkakaroon ka ng option. Ito yung ibig ko sabihin Pag click mo ba siya, may lalabas na ganito. Start a conversation on Messenger, IG, or WhatsApp. Negative sir, lalabas sa akin Okay. dito. So, okay. If that's the case, hiram ka ng PC or laptop. Yun talaga yung ma-recommend ko sa'yo. Start it the right way. If you want to make the most out of your ad spend. Noted sir. Kasi magkaano lang yan. Pwede ka I'm sure merong dyan, PC or laptop sa inyo. Hindi sir, kaharap ko siya ngayon. Kaharap ko yung laptop, pero pag clinic ko yung what is your campaign objective, wala lumalabas engagement Okay. Can you share pakita mo nga para medyo weird yun Walang kahit yung phone lang, kahit tutok mo yung phone. Sorry yan, ganito kung nakikita nyo. Ito lang. Teka, paano ba lalakihan yan? Nasa Google ka! Sorry. Google. Well, hindi pala tayo nagkaintindihan. Punta. Mali. Mali ang ko. Sorry. Mali yung pinapakita ko kasi meta ads pala to. Google Ads ako, sir. Okay. Sorry. Kaya pala medyo weird. Kaya pa. My bad. Okay. So, sorry
Cardi. Kaya pala hindi tayo magkatagpo. Google Ads kami, sir. Okay. So, nag-try na kayo mag-Meta Ads din, by the way? Hindi pa. Sige. Parang Google Ads muna. Parang pinag-isipan ko, Google Ads muna. Okay naman yan. You test one platform at a time. Pero I would, right now, at the top of my head, okay din sa inyo yung Meta Ads, totoo lang. Mas madali rin siya kumpara sa Google Ads. So, sige, parang mag-ano tayo niyan. Let's do it for siguro mga 10 minutes for the next 10 minutes. Kasi, ano yan mag-audit tayo Okay? Una kong tanong, anong keywords yung mga tina-target nyo? Ano yung nakalagay dyan? Sa mga ibang mga products ho namin, sir, mga Pebbles, Yes, gets ko. Daddy. Ano exactly yung keywords na nakalagay? Wait lang, sir. Halimbawa, ang nakalagay sa akin dito, keywords. Concrete pavers, stone veneer. Okay. So, hindi ko mare-recommend na gamitin mo yan, yung keywords na yan. And yung Google Ads as a whole, it takes certain level of mastery pagdating sa keyword research and strategy. Right now, base sa sinabi mo sa akin, yung mga keywords na meron kayo is very broad. So, hindi ka makakuha ng conversions talaga dyan. Kasi wala siyang intent. Paano siya nawala ng intent? People can go online and look for Pebbles, type that keyword na hindi naman sila bibili. Pwedeng kasi pag yan nakalagay, if I may ask also, anong match type niyan? Naka-broad ba? Broad match. Oh, yan, exactly. So pag broad match, that can mean a million things. What is Pebbles? Example How do they make pebbles? Ano yung pebble? Anong klase yun? Pebbles, ano nga ulit? Pebbles, meron dito concrete pavers. Ayan. How do they make concrete pavers? How do they sell concrete pavers? Yung mga keywords na binabanggit ko, wala siyang buying intent. So kahit 1,000,000 clicks ang makuha mo, hindi ka makakabenta. Ngayon, iba yan sa keyword na concrete pavement supplier near me or concrete pavement for sale online. O, iba na yon kasi nagkaroon na ng intent dun sa keyword. I see. Tapos, dugtungan ko lang saglit Yes, sir. Kasi yung match types natin dyan, very crucial. Hindi ko nire-recommend na gumamit ng broad match. Never, ever. Laging exact lang or phrase match. Para sa mga bagong accounts, exact match lang muna bago kayo mag-phrase match. Noted. Mag-phrase match lang kayo later on. Ayun nga, maraming technicalities kung bakit mo siya gagamitin, kailan mo siya gagamitin. Kailangang maintindihan mo rin yun. So right now, if I'm gonna assess and I'm gonna give you a business advice kung anong platform ang gagamitin mo, mag-meta ads ka muna kasi mas basic. Kasi may tinatawag ako dyan sa Google Ads na integral components. You need to have a certain level of mastery sa lahat ng components na yun. Isa na dyan yung keyword mastery. Tapos yung landing page. May ginagamit kayong landing page or website? Yes, sir. Yung website rin na ho namin. Ayun. So sa website din, may ganun din. Na hindi mo pwedeng basta isalpak. If I may ask, anong ginagamit nyo na landing page para dun sa concrete pavement and dun sa pebbles? Yung exact page ho ng product page yun sa website. Opo.
Ayun. So pwedeng ano, pag in-audit din natin 'yan, baka hindi pa rin siya optimized for that. Mhm. Pagka binalikan mo, pag nakita mo yung tutorial ko sa YouTube, bini-breakdown ko 'yon, yung anatomy ng landing page for Google Ads. Present ba Yes, yung sir. mga elements na 'yan diyan? Yung header, yung product details, yung call to action, present ba yun sa above the fold? So, marami kang factors na i-consider pagdating kay Google Ads. Hindi siya basta-basta. Mas mahirap siya actually kaysa kay Meta Ads. So, I see. kung ako, I would say, I think maganda rin magandang candidate din yung Meta Ads sa'yo. Makakuha ka ng leads, sigurado. Kasi may mga nakita rin na rin ako na ads na ganyan eh. May mga binila na rin ako na yung ganyan type sa mga supplier sa construction. Meron na. So, and then pag-aralan mo muna yung Google Ads bago kayo mag-run. Make sure na solid yung foundation mo muna. Naintindihan mo yung sinabi ko na components niya. Kasi Yes. otherwise, like yun, pag nag-uusap tayo, di ba? Yung mga ginagamit mo is hindi siya dapat gamitin. Kaya magsusunog ka lang ng pera. Ganun siya. Pero pag nag-meta ads ka, tapos sinundan mo lang yung tamang setting sa engagement, siguro imposible kang hindi makakuha ng leads. Sige, sir. Okay. And also use a PC or laptop pa rin kahit meta ads. Pero lalo dyan sa Google Ads, mas lalong kailangan ka naka-PC and laptop dyan. Hindi phone. Yes, sir. Oh. So yun ang assessment ko. Kasi it would take a while din para makuha mo siya eh. Sige, sir. Noted. Yung keywords pa lang, kaya ako lang siya madaling nakuha nun. Kasi may background na ako sa SEO. Expert na ako sa SEO eh, nung nag-Google Ads ako eh. Siguro nakaka 3 o 4 years na ako na nagmamanage ako ng iba-ibang cases. So yan kasi yung pinaka-foundation din ng Google Ads eh. Kasi parehas sila eh. SEO, under sila parehas ng SEM eh, Search Engine Marketing eh. Ito lang Google Ads, binibili mo lang yung traffic. Wait lang guys, may mga questions ha. Yes. So, thank you, sir. Yung hopefully na make sense yung keywords sobrang importante na dapat ano ba yung hinahanap ng mga tao para bumili sila ng concrete pavement online o kung ano mang product yan. Diba? Usually, sa Pilipinas yung product tapos for sale online. Lagi may ganong keyword dyan nakasabay. Or online. Product, yes. Product, tapos yung supplier yan or product plus store near me if that makes sense. Noted. Walang magta-type ng yun lang, concrete pavement. Kailangan pa intindihin yung match types. Yung may broad match, exact match, saka phrase match, kailan siya ginagamit, saka anong ibig sabihin ng mga yun. So, di ba, ang daming factors na i-consider. It's a technical thing. Noted, sir. So, yun. Messenger, makakuha kayo ng leads for sure. Meta ads. Maraming Pinoy naman nakatambay sa Facebook. Saka yun. Pag last na rin, punta ka sa Google mo yung Facebook Ads Library. Pag ginugel mo yung Facebook Ads Library, ito na nga, pakita ko saglit para maganda yung mabigay ko sa yung value Makakuha siya ng Oo. Diba? idea. Yes. Ads category, lagay mo, ano yung product? Concrete pavers. Tignan natin kung may nagra ng ads. Meron. Pero tama ba yan? Mga ganito yan? Ayan, tama yan, sir. Ayan. Di ba may nakita na kagad tayong
ilan? Oh, 5 ads from iba't ibang suppliers. So makikita mo na kahit papaano kung anong ginagawa nila. Kailan nag-start mag-run yung ads. So this has been running for 10 days, 4 days. Ito, halos mahigit 1 buwan na. 'Di ba? So yon, i-consult mo Facebook Ads Library, type mo yung mga products isa-isa. Makikita mo yung competitors mo rin. Sir, may question lang ako, sir. One last lang ho. Okay. Kasi sir, kung kunwari yung client base namin ay corporate rin, business to business, parang kasi iba hindi sila allowed tumingin sa Facebook nila during working hours, kaya naisip ko Google Ads talaga. Kasi bawal sa Facebook during working hours sila eh. May sense naman, maganda naman. Yun, Basta kaya make sure naisip na ko, tama yung setup ng Google Ads. yun, kaya Pero, naisip ko, yes sir. nagigets ko yung gusto mong gawin. Pero lahat pa rin nagfi-Facebook after ng working hours. So, mako-contact mo pa rin sila, or I mean rather kokontakin ka pa rin nila pwedeng after office hours, or kung kasi iniisip mo yung mga tao, 'di ba, mga employee, hindi ka nila ma-view during working hours, pero yun nga, lahat tayo at some point mag-Facebook pa rin, maalala ka nila. So pwede kang kontakin, pwede nilang kunin yung number mo during off hours, and then tawagan ka nila during working hours. If I see. talagang gusto, may paraan. If Yes, sir. kailangan, may paraan. Another way is for you to explore yung B2B B2B platform, LinkedIn. Pero mag-meta ads muna kayo. Yun nga. So much details ang pag-uusapan natin, kulang ang ilang araw sa totoo lang pagka i-deep dive natin lahat ng yun. Ang isang platform, it would take us siguro kahit mga 2 weeks para lang pag-usapan yun. Isang platform lang. Yes, sir. So, walang problema kung mag-meta ads ka. Bayaan mo na yung nasa office hours na bawal. I guarantee you would still get a lot of inquiries, a lot of leads. Noted, sir. Okay. May mga tanong. Sige, Francis, bro, ikaw muna, nauna ka eh. Brother, question ko lang, sa mga aspiring media buyer like me, kasi talagang ngayon from scratch talaga ako. Nanonood pa lang ako ng mga videos, then sumasama sa mga trainings mo. So yung yung siguro parang pinaka-foundation ng lahat, you would recommend to use or to study yung meta muna before anything else na mga platforms na gagamitin. Mas sabi mo kasi kanina mas mas basic yung meta ads compared to other ads na ginagamit. Yes. Tama. Mas madali siyang pag-aralan. Okay. Sige. So, Thank you. ayoko naman din, kung may opportunity kasi na dumating, may client ka na Google Ads yung papagawa sa'yo, that's a great opportunity rin. Di Google Ads na yung ruta mo muna. Oo. Depende Diba? kung So, anong need talaga, no? yes. So, kung from scratch talaga, wala ka namang client pa, Oo. mas madali for you to land a client pag pag-aaralan mo si Meta. Kasi mas madali siya pag-aralan eh. Oo. Tapos, yun, pwede ka rin, pag yung nagka-business ka rin, pwede mo rin siyang gamitin sa Philippines. Mas siya. Pwede magamit. Yes, yes. Mas madali siyang gamitin. Even for insurance, pwede mo siyang gamitin, bro. Oo. Okay. Sige, brother. Salamat. Okay. You're welcome. Maricel. Hello, Coach.
Ask ko lang po yung may existing campaign coming sa isang account. Ay, isang account, actually, ano siya, wala siyang conversion data for the past few weeks. And then, yung pag-check ko naman sa website, meron po siyang sales naman na pumapasok. So, paano po ayusin yung conversion tracking niya? Kasi nakalagay dito yung needs attention, sabi niya po, tag inactive. Okay. So, ano tayo? Wag muna tayo sa deep dive na sagot. Okay? Opo. Pag pinuntahan mo yung campaigns, they made it easy to follow the instructions kung susundan mo siya step by step. Pag kinlik mo yung conversion goal and then yung setup, and you can do it right now as we speak, kahit di ko nakikita yung screen, alam ko kung saan pupunta. Ibibigay niyan sa'yo yung tag, global site tag kung tawagin, na ilalagay mo sa lahat ng mga web pages. Teka, Google Ads yung pinag-uusapan natin, ha? Tama? Ayos po. Baka Nag-aaral ko naman po siya yung Google tagging, pero medyo confused lang ako din sa mga variables. isang aspect pa lang tagging. kasi yun eh. Okay? Mm, E-com yan, I suppose, kasi maraming variables. Yes po. So pag e-com kasi, medyo mas complicated yung setup niyan. May Yes, po. idea ka ba? May konting knowledge ka ba sa pagiging developer sa mga codes? Wala. May idea po kasi graduate ako ng IT Ayun. Okay. programming. So kaya mo yan. So, isang option, gagamit ka ng Google Tag Manager. Yes po. Another option, merong mga software, mga SaaS that helps you with the conversion tracking. Like sila Triple Whale, sila Hyros. Okay? Anong ginagamit nyo ng client mo? Google Actually, Manager lang. coach, actually po, ako monitoring po lang po talaga ako since wala na pong conversion data. Meron po kasing naghawak talaga ng account na team namin, pero matagal ko nang ni-reach out, pero parang wala pa rin hindi po siya Ayun. inaayos. Yun po. Yun lang. So, Baka out of meron po your scope. silang access noon nung third Tanong mo party si tanong mo kung sino nag-handle nun. Okay. Out of your scope din pala, kahit tuturo ko sa hindi mo rin pala magagawa. Di ba? Ang bala ko Coach A, yung parang naghahanap din ako ng extra client for Google Ads. Yung aralin ko siya step by step, mag-create ng website. So, para ma-hands-on ko yung tagging. Kasi inaral ko na siya. Bali, nag-take na ako ng course. Pero parang hindi ko pag ina-explain kapag during interview na tinatanong nila kung paano siya i-set up. Kaya gets. Iba kasi hands-on din talaga eh. Iba yung yung nabasa mo lang sa number, nakita mo lang. So yun, sobrang dali lang niya i-follow sa totoo lang. Pero pagka yung e-com, mas mahirap lang siyang i-implement. Madali siyang i-follow pero medyo mahirap siyang implement kung wala kang background sa mga codes. Pero since may background ka naman, madali siyang masundan. Ang dami ring nagtuturo sa YouTube niyan. Isa si Measure School. Kapali, Coach, Okay, recommend mo yung paggawa ng website mo na ba para ma-hands-on ganon sa Shopify? Free trial, okay na po ba siya ganon? Or kailangan mag-subscribe? Okay lang mo mag-subscribe para makita mo kasi yung full features niya eh. I see. Okay po, noted. Thank you po. Pwede ka rin mag-WordPress or sa bagay, ano rin yan eh. May payment din pala yun pag yung host mo na. Opo, yung hosting din. Meron kasing option sa WordPress na pwede mo siyang i-host sa local. Gets mo? May access po talaga ako
may access po talaga ako sa lahat, Google Ads, Analytics, and tagging. So, chine-check ko rin po siya. Yun nga lang medyo parang confused pa rin talaga ako dun sa mga variables or mga tagging niya ganun. Ayun. Kailangan mong mas maintindihan pa. Kaya nga po, Push mo very pa yan. pa siya, Pag-aralan mo. technicalities. Pag-aralan mo yung mga definitions and applications niya. Kung may Ayun. gap sa knowledge mo about it, yun ang kailangan mo gawin. If you have Yes, to po. read it twice or 3 times, yun eh. Okay. Pagdating dun sa Okay, thank you po, may Coach. local VP, Fly VP, hanapin mo yun. Pwede mong gawing server yung PC mo. Para hindi ka na bumili ng hosting. I-search mo Local lang sa Google. VP po. Yes, search mo lang sa Google or sa YouTube, makikita mo yun. I-install mo yun. Tapos pwede kang mag-install ng WordPress and WooCommerce doon. So hindi mo kailangan bumili ng subscription. So para makapag-practice ka. Pero WordPress Okay yan po. hindi Shopify. Pero yun, you will get at least the hang of it. Pwede kang mag-install ng conversion tag doon. So ayun. VP Okay. or PV, parang Type mo Fly VP. Fly VP. Teka. Mali pala ako. Local VP pala. Ay, Ano, no. send ko na nga Ano sa po inyo yung link. VP niya? Sir po. Ito. Yan, sinend ko sa chat. Okay po. Okay. Okay. Okay po. Coach, thank Okay. you. You're welcome. Okay po. Sino to? Si Aurea Jonko. Aurea. Andiyan ka pa ba? Hello po. Hello. Naka-attend ka na ba nung previous? Hindi pa po, pero nanood lang po ng mga videos. Okay. Welcome. Anong ginagawa mo, if I may ask? Actually po ngayon, government employee po, pero nag-e-enroll na sa mga, yung courses like Meta Ads po, Google Ads, ganun po. Okay. GHL, ganun po. Ayan, maganda rin ang GHL. Okay. So, nagbabalak mag-transition. Ayaw mo na sa government, Hindi naman po. Baka lang po may opportunity na mag-work from home. Kasi, ayun po. Naintindihan natin yan. Iba pa rin yung Iba pa rin yung nasa bahay. Opo. Iba yung Naisip ko lang freedom. actually yun nung nagka-baby po. May baby Oo, kasi, tapos layan. parang ang hirap pong iwanan, maghanap ng magbabantay, gano'n. Oo. So, kung may possible naman po na makakuha ng work from home. Lalo Actually, na. coach, ayun pag yung mga yung in-mention ko kasi pag mag-optimize ng OLJ, ganyan, tapos may mga nagre-reach out. Kaso parang hindi ko siya, parang hindi pa ako ganun ka-confident na na parang pagka may discovery call, ganyan, tapos may tatanungin, parang ilang interviews na din. Parang sabi ko, kailangan ko pa siguro mas aralin pa. Yes, oo. Sayang kasi yung opportunity po eh. Mas aralin, tsaka improve yung client negotiation. So, Opo. ayan. Lagi kong tinuturo, inulitin ko para sa'yo. Meron kasing 3 pillars yung successful na freelancing career. Yung number 1 is yung skill set mo. Ano bang niche ka mag-specialize? Mag-SEO ka ba? Video editing? Meta Ads ba? Google Ads? O social media management? So, patibayin mo muna yung expertise mo doon. Sa ngayon, since wala ka pang client, wala ka pang hands-on experience, at least yung knowledge mo. And paano mo siya maita-translate and maiko-convey sa client negotiation.
So pag nagdi-discovery call ka, doon mo kailangan yung client negotiation. Opo. Okay, so another pillar is, which is ngayon hindi mo pa kailangan, no? Later on kailangan mo pag naging solid na yung unang dalawa na pillars na yon, kung sa kakuha ng leads. So okay na si OLJ, okay din dyan, magiging consistent ka dyan. Saka si Upwork pwede rin. Diba? Pero focus ka muna right now dun sa dalawa, unang dalawa. Ang hirap makipag-negotiate kung hindi mo, ikaw mismo, hindi mo alam pa yung, ano ba ang in-applyan mo, by the way? Yung, yung, yung mga nagre-reach out po mostly puro Google Ads. Yung isa po Yun. So Google Ads, okay, demand. Google Ads po. So ang Isa hirap, nagpa-audit. ipapa-audit sa'yo. Opo. Diba? Audit ka agad. Walang papakitang screen sa'yo sa una, pero kailangan na i-gets mo na. Diba? You have to know the language of Google Ads, kumbaga. So yun, kasi ano ba nilagay mo? Ba't sila nag-outreach sa'yo? May expertise ka na sa Google Ads. Opo. Ayun. So, gusto lang i-testing kung totoo nga yung nakalagay. Tapos yung nakapag-audit naman, sir, tapos yung send ko na sa kanya. Tapos yung parang may follow-up for interview na. Tapos ayun, hinahanap na yung experience. Wala pa talagang experience. Pero upfront nilagay mo, wala ka pa experience. Opo, nung sinend ko sa kanya. Kaso nagkahanap siya ng screenshot na gano'n. Okay. Di sabihin mo sa kanya, upfront pa lang, sinabi ko na wala akong experience. Why do you have to waste my time? And kailangan pa natin daanan itong mga usapan na to. You can do that to them. Gusto nga nila yung prank eh. Kasi nakasulat na dun eh. Ano ba yung nag-interview sa'yo? Pinoy o puti? Ano po? Yung dalawa pong nauna, puro puti. Okay, so kung puti, Parang mas mahirap sabihin po mo yun. kapag Sabihin mo yun, that's fine. Kasi sinortlist nyo ako, sabay hahanapan nyo ako experience, nakalagay na nga to start with. And make it clear, sa una pa lang. Sa unang discovery call pa lang, make it clear. O ngayon, kahit wala akong experience, yun, doon mo na ibebenta yung sarili mo. May mga mag-hire pa rin po ba? Kahit parang most po kasi naghahanap sila nung meron ng na-handle na ads talaga. Meron pa rin, may chance. Kung kaya mo ibenta yung sarili mo. Kaya I wouldn't say na zero. Kasi pwede kang wala experience, pero sa pakikipag-usap nila sa'yo, ang ganda ng potential mo. Diba? Kahit naman ako, kung mag-hire ako ng tao, mas gusto ko pa yung mas maganda yung potential kaysa sa magaling na agad pero mahirap kausap. Diba? Plus factor sa akin yun. Pero syempre, lamang si, kung mas madali na siya kausap, meron pa siyang experience, lamang siya. So, isipin mo lagi, may kalabang ka lagi dyan, minimum 10, sabay-sabay kayo. Iso-shortlist kayo niyan. Okay, kaya doon din papasok yung kung may experience ka na. Pero, ayun nga, everything is negotiable sa mundo na to eh. Benta mo yung sarili mo. Find ways. Ano yung kailangan ng isang business owner? Okay. So, yun nga, isa na yung sinabi ko. Diba? Kailangan namin reliable, someone that we can work for long term din. Someone na diligent. So, kung alam mo na ang kalaban mo, medyo may head start sa'yo pagdating sa experience, ibenta mo yung sarili mo that way. I know wala akong experience. You are probably talking to 5 different other guys who has experience already doing Google Ads. Pero I can guarantee you, nag-guess mo ako, that I will be even more reliable than them, available, and easy to work with. Yun, time to sell yourself.
Kailangan makuha yung attention nila. And sabihin mo rin na you're not going anywhere. You're looking to work for the minimum of 2 to 3 years or ikaw na magsabi, depende sa'yo, di ba? 3 years. So you can, kumbaga, magagaranti mo na malalakin mo sila because I know it's hard to hire the right person. That takes time and resources for you. So I'm gonna save you that time and resource by telling you na, yun nga, pag hinire nyo ako, consistent tayo sa 2 to 3 years. And you can, pwede mo akong subukan. We can go for a free run. O hindi naman free run. Trial run lang. Huwag free. So, try me out for a month or 2 para makita mo kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi. So, nag-guess mo yung yung kung paano ko siya pina-package. Kasi alam ko na, yun, medyo dehado ko sa experience pero pwede kong i-highlight yung iba kong strengths. And yun nga, sa business side nila, kailangan nila yun eh. Alam ko na kailangan nila yun. Kasi ang hirap din mag-hire. Ang hirap mag-hire ng right people. Right person to do the job. Na reliable din. Ang ibang makakasabay mo, pataasan na lang rate kung may experience na. So, pag nakuha nila yung gustong rate, after 6 months lang, bitawan ko na si client 1. Bitawan na kita. Doon ako kay client 2. Kasi mas maganda bigay eh. Pwede mong i-emphasize din yun. As compared to me, biglang ganon. Pero wag naman yung, alam mo na, you package it the right way na hindi ka naman utak pang crab mentality ba? 'Di ba? Pero you just you say it ng maayos. As compared to me, I'm not going anywhere. You can lock me in for the next 3 years. Yung mga ganyan, okay? So hopefully So ikaw na yung mag-isip ng iba. Okay? Okay po. Thank you po. You're welcome. Okay guys, siguro last question na kasi 11:34 na pala. Hopefully may nakukuha pa rin kayong value kahit nakailang attend na kayo ha. Opo. Coach, pwede magpa-check ng ng portfolio ko, pero next week na lang. Mas Sige, maganda. chat mo na lang sa akin sa Sige. Kasi coach, Messenger. ginamit ko yung system IO. So, inorganize ko na. Sabi ko, kaya okay na. Baka meron ka pang ideas na babaguhin ko. Next. Thank you po. Okay. Sabihin mo lang yung pangalan mo sana. Sure po. Okay. Thank you po. You're welcome. Okay. So, wala nang question. Last na. Di question yung kay JC. Pakisuyo eh. Okay. So, no problem, JC. Sige. Rose, last na to. Last. Okay. Yes. Wala kang audio. Hindi namin marinig. Honestly, wala pa akong niraran na Facebook guys. Kaya lang, this week kasi, may chance akong mag-run. Kaya lang yung page ng kapatid ko, restricted. Hindi niya alam na restricted na pala siya. Pwede pa siyang magamit yun. Recover nyo muna. Siyempre hindi, kung restricted eh. May ginawa siya na violation sa policy. So, Kasi 2024, nag-start siya February. February din na restricted. Wala naman siyang pinopost pa. Kasi paano kaya naging problem nun? you have to check and submit a support ticket. Mm-hmm. Okay. Baka meron hindi siya finil out na sa updates, hindi siya nag-agree upon, hindi niya sinubmit na info, hindi niya verify. So, hindi ko masasabi kasi hindi ko nakikita yung account. Pero if you go back to his account, meron notification doon. Makikita mo yun. Okay. Okay. Sorry, Coach, konti na lang. Yes, go. Kasi wala namang kaming product. Possible ba na mangyari yung mag-affiliate kami, maglaran kami ng ads? Hindi ko possible siya pero I don't recommend it kasi wala kang kikitain, magne-negative ka pa.
Unless ang affiliate commission mo is mataas. When I say Opo. mataas, like 40, Tsaka, 50%, 70%. tsaka yung purpose ko matuto talaga din para lang kahit maggastos Yun. ako konti. Pero medyo magastos siya. Kasi Magastos. usually, ang mga affiliate dito, 3%, 5%, 10%. Ang kailangan mong gastusin sa ad cost, sa marketing, is 25 to 50%. So, 10 is to, di ba, luging-lugi ka. Luging-lugi. Okay? Okay. Mas okay, mag-isip ka na ng product na pwede mong ibenta or service. Pwede nga yung mga pagkain eh. Opo. Pwede yung pagkain, yung mga, ikaw na mag-isip ng idea, anong maganda na pwedeng ibenta. So, yun, isa sa pinakamadali. So, saka ka mag-run ng ads. Alam mo yung mga pagkain na naka-jar, nakagarapon, yung madaling saka yung medyo unique. Okay. Binigyan na kita ng idea. Kaysa mag-affiliate ka, man, Okay. you will burn a lot of budget doon nang walang return. Sa pagkain, may return ka pa. Kumita ka pa. Baka hindi ka na mag-freelance pagka posible. Up to you kung saka mas mag-i-enjoy, di ba? Hindi naman na yan. At the end of the day, hindi lang naman puro pera dapat eh. Di ba? Importante yun na i-enjoy mo. Okay, maraming pinursu lang yung pera pero hindi masaya. Tapos ang first step niyo dun, coach, yung engagement, tama? Dahil konti pa yung followers. Yes. Kung ano yung tinuro ko kanina, messenger lang. Doon pala makakabenta ka na. Ang daming yumaman dyan sa Pilipinas. Yan yung ginagawa. Okay. Then one last na lang po. Sige. Ako yung mismo mag-run ng ads niya. Tama. Yung account ko po yung gagamitin. Then, paano yung setup ng payment nun? Sa mismong may-ari ba ng account, matcha-charge yun? Or sa akin mismo matcha-charge yung Sa'yo kung credit card, pwede yung loadan ng GCash or through Paymaya. So, kunyari, kung manggagaling dun sa kapatid mo o sa kakilala mo yung payment, o hati kayo, pa-GCash mo sa kanya or Paymaya. Pwede kasi loadan yun add funds. Pag sa Philippines, may ganong option. Okay? So, yun lang dun lang siya kukuha ng ad spend. Pwede yun. Pero pwede ko siyang ipasok ibig ko po sabihin, partners ko po siya Yung account ko, ang pasok ko nun parang ipa-partner niya ako. Parang yung sa freelancing, yun po yung gusto ko pang matutunan. Kaya ganun po yan? May iba't ibang klaseng access. Sa Meta Business Suite, yung owner nun, pwede makapag-request. Medyo complicated yan para papakita ko sa yung example. Ay, pasuyo po. Thank you. Mabilis lang. Teka. Blur ko lang yung... Pero based po sa experience yun, di ba, usually partner siya. Or sa mismong account po kayo ni client magra-run na. Sa account niya mismo, syempre. Ang pagkakaintindi ko kasi sa ibang tutorial, kahit account mo yung gagamitin, ikaw na magra-run ng ads niya, basta bibigyan ka ng access. Tama po ba? Please enlighten me. Mali yun. Mali po ba ako ng pagkaintindi? Mali ka ng pagkaintindi o ako yung mali? Sa pagkaintindi. Pero let's be, gusto ko maging accurate sa definitions natin. Kasi pag loose tayo sa definitions, doon nagkakaroon ng mga mistakes. So, technically, hindi mo account yun kung client siya. Okay? What do I mean? Ito yan, ad account to, di ba? Pag kinlik ko to, nakikita mo,
may tatlong options. Create ad account, add existing ad account, or request access to another account. Pag ikaw freelance or agency, ito ka. So, hindi mo account yun. Kaya nakalagay another account nga eh. Ito yung usually na ginagamit. Pero merong instances na, gagaya ng sinabi mo, baka mali ako dahil iba yung context niya. Ano yung context niya? Meron kasing setup na, client, ad account namin yung gagamitin na ikaw lang magpopondo. Okay. Ano yung advantages nun? Unang-una, hindi niya pwedeng kunin bigla yung account. Hindi niya pwedeng, sige, nakita ko na yung settings mo, tsaka paano mo ginagawa, babay na, ako nang bahala dito. Tinakaw lang yung expertise mo. So, protection yun sa'yo. Pangalawa, pwede kang mag-charge. Actually, usually, nagcha-charge talaga din sila on top of the ad spend. 10 to 15%. Pero kahit dito or dun sa sarili mong account, pwede mong idagdag yun. To protect you, parang bonus fee siya, performance fee. Na okay, doing well tayo nung una, 10,000 lang yung ad spend natin. Ngayon, gusto mo ng 30,000 dahil maganda, di ba? May 10% ako dyan sa ad spend na yan. Okay. So, mas protektado ka rin, siyempre, pagka sarili mo yung account. Di siya pwedeng, Hindi niya nakikita yung settings mo eh. So, sa ganong context, tama, ako yung mali. May sense ba? Okay. Pag gano'n yung context, tama ka. Okay. So, alamin mo din yung context na yun kung ba't niya sinabing gano'n. Pero in most cases, ito yun. Account ni client yan. Okay, may gano'n eh. May gano'n na yung pati credit card mo, ikaw gagastos. Pero pang na yun eh. May na agency eh. May agency na talaga. May credit card on file yan eh. Dito sa Meta Business Suite, pwede kang maglagay ng iba't ibang credit cards. Yun yung gagamitin mo or iba't ibang accounts. So anyways, let's not go into that rabbit hole sa ngayon. Okay, malinaw? Okay po. Thank you, Coach. Okay, ito na, last na talaga. Sige, last question na talaga. Si Maricel Diego. Ano to? Ipakinggan mo nga yung question. Sorry, ako na magbabasa. Recommended po ba yung Google Ads VA mag-handle ng Google tagging and analytics? Oo naman. Oo naman, mas marami kang alam, mas better, di ba? Kasi ang goal mo ay kukuha ka ng direct client eventually. Di ba? Parang yun nga, balik tayo sa lagi kong analogy. Kung ikaw ba'y balak na maging contractor ng bahay, gusto mo nang rumekta sa talagang papagawa ng bahay, recommended ba na alamin mo rin yung kung paano gagawa ng CR tsaka ng kitchen? So, ganun lang din siya. Siyempre, kailangan naman i-turn over mo yung bahay na walang kitchen tsaka CR. Di ba? Ganun lang din siya. Kasama yan, yung tagging tsaka yung analytics. Dagdag mo na kahit Search Console. GSC, Google Search Console. Okay, Maricel? Thank you, Coach. Noted po. Okay. Okay, guys. Thank you for your time. Salamat sa pag-attend. Thank you, brother. Salamat. Have a great Thank weekend. you, Coach, for your generous time. Sige, Coach, bro. pwede maging intern mo. Coach, Ano yun? pwede maging Oo intern nga, mo. sorry. Kukulitin kita lagi. Anda. Yeah, announce ko. Working on it. Thank Thank you, you, bro. Coach. Sige. Weekend. Bye, everyone. Okay, bye-bye.